Natuloy na paghahain ng petisyong kumukwestiyon sa karapatan ni Senadora Grace Poe na magkapwesto sa gobyerno. Pero tuloy pa rin daw ang panunuyo ng Liberal Party na gawin siyang vice presidential candidate. Ang palasyo naman at ang kampo ng Vice Presidente nagsagutan sa lengguaheng Becky. Saksi si Van Merina. Ask you to pay right fee, 50,000. 50,000. Baka gusto nyo mag-contribute ng tigwa 1,000. May mga 50 naman tayo siguro dito. Hindi tulad kahapon, may 50,000 peso filing fee at 10,000 pesos na pang-deposit ang natalong 2013 senatorial candidate na si Rizalito David. Para yan sa inihain sa Senate Electoral Tribunal laban kay Senator Grace Poe na co-waranto o pagkwestiyon sa karapatan ng isang taong maluklok sa isang posisyon sa gobyerno. Hindi raw kasi natural born at hindi naabot ni Poe ang 2-year residency requirement para maging senador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inutang ko po ito para since deposit po ito, mababalik sa akin. Kanino po inutang, sir? Sa mga kaibigan ko rin po. Nauna nang iginit ni Poe na natural-born Filipino siya at lagpas sa kinakailangan ng kanyang residency. Habang nasa Tarlac, natanong muli ng media si Vice President Jejomar Binay tungkol sa co-waranto. Bagamat iginigiit na wala siya kinalaman sa pagkwestiyon sa pagka-Pilipino ni Senadora Grace Poe, naniniwala si Vice President Jejomar Binay na makabubuti ito para malinawan ang issue tungkol sa kwalifikasyon ng kanyang pagtakbo. The only way by which you can get out yung consequence of a document is to question the existence of the document. Whether it's genuine or it's spurious. Pero pagka yun i-resolve yung it's genuine, mahirap na kaso yun. Ang Tarlac ay kilalang baluarte ng angkan ni Pangulong Noynoy Aquino. Tinalo rito si Binay ni Mar Rojas noong 2010 vice presidential elections. Sabi ng mismong tiyuhin ng Pangulo na si dating Congressman Piping Cojuangco. Basta kami dito, yung grupo ko, Binay kami. Sir, ano po maaasahan ni Vice President Binay dito sa Tarlac? Panalo. Ang importante sa lahat dito, kung ang ating maging eleksyon ay malinis. Nagkomento rin si Binay sa pahayag ng Malacanang na charot ang bersyon niya ng SONA. Ano man charot-charot na sinasabi? Pwede ba sagutin na ninyo yung mga sinabi ko? Bago nito, sinabi ng pinuno ng Media Affairs si Binay na hindi siya maalam sa Becky Speak o yung lengguwahe ng mga bading. Kaya kumonsulta siya sa mga marurunong nito, sabay dugtong sa isang pahayag na translated sa Becky Speak. Nagkomento rin ng bise sa alok daw ng Liberal Party kay Poe na gawin siyang standard bearer sa eleksyon 2022. Kasunod ang pagtakbo ni Rojas sa 2016 para mapahaba ang daang matuwid. Wow, talagang kapit ko ah. Bago nito, sinabi ni Binay na pabor siya sa 2 4-year term para sa isang Pangulo at pagtatanggal ng limitasyon sa termino ng local officials. Sinabi rin niyang kinukonsidera maging katandem si Senador Miriam Santiago at si Senador Bongbong Marcos, anak ni dating Pangulong Marcos, na nilabanan ni Binay noong martial law. Matapos namang magpalitan ng text kahapon, hindi pa nag-uusap sina Poe at Rojas kaugnay sa alok ng kalihim na maging magkatandem sila sa eleksyon 2016. Is there a plan B? C, D, E, and F. Ang panunuyo kay Poe patunay raw na walang kinalaman ng LP sa inihaing co-waranto laban sa senadora. Hindi ko kilala si Rizalino David at hindi naman wala kaming kinalaman dyan. If we believe that, we will not be pursuing her, and we are pursuing her. So for us, that issue is a non-issue. Kanina nanawagan si Rojas sa mga gobernador na miyembro ng League of Provinces of the Philippines na tulungan siyang maituloy ang daang matuwid kahit na paalis na siya bilang DILG Secretary. Ako si Van Merina, ang inyong saksi.